Hi guys, good morning. Ako na po ni. So today is October 13, 2025 at meron po tayong magandang balita about the OFW Travel Pass. So alam ko po marami ang nagkakagulo about dito sa OFW Travel Pass, including myself. I have a lot of questions guys. Kahit ako ay marami din pong mga katanungan about OFW Travel Pass, no? Ako po talaga ay pro-abolish OEC at contract verification. Gusto ko po mawala na po talaga sila totally para hindi ko na po sila iisipin kapag po ako ay uuwi ng Pilipinas at magbabakasyon. As a long-time OFW, gusto ko pong passport na lang at visa at aking Emirates ID ang dalhin ko at nang pagbalik ko dito sa UAE kung saan man po ako nagtatrabaho ay yun na lamang po ang iisipin ko, wala na pong iba. So while po ako nagsuscroll since last week pa kung mayroon po mga karagdagang mga impormasyon, karagdagang advisory galing from Department of Migrant Workers, galing ng mga MWO Dubai or konsulado natin ng mga anunsyo, wala po akong nakita. Hanggang nakita ko po ang anunsyo na ito galing sa ating kababayan from Tag 91.1 na nagsasaad po ng impormasyon about the OFW Travel Pass. Alam naman po natin na legit po din po silang source when it comes to mga bagong panukala at implementation galing ng ating mga konsulado, no? Nakag-i-interview po sila ng ating mga consulate officers about the implementation katulad na lamang po ng ating mga online verification. And I think legit po ang kanilang impormasyon about sa OFW Travel Pass that I found it very helpful and very timely po sa lahat ng mga kababayan naguguluhan about the OFW Travel Pass. Kaya po, isi-share ko po sa inyo ang video na iyan. You can actually see this sa kanilang official Facebook page. I think sa kanilang TikTok page, I think available din po ito. You can try to check it out. But ito po ay napakalaking tulong po para po sa akin as an OFW and I would like to share it to everybody kasi marami po kayo nagkakagulo sa comment section about sa mga katanungan natin kung sino nga ba po ang pwedeng mag-apply sa OFW Travel Pass at bakit po mayroon po tayong mga nakikitang mga errors doon sa mga bagong nag-a-apply ng mga OEC. So ito na po ang ating kasagutan. Kabayan, meron akong good news para sa ating lahat ng mga OFWs. Ina-announce na ng DMW or Department of Migrant Workers ang integration ng Overseas Employment Certificate or OEC into the OFW Travel Pass via government's eGov-PH application. At ibig sabihin nito ay pwede nang gamitin ang digital OFW Travel Pass bilang exit clearance ng mga OFWs replacing the old OEC. Pero para lang ito sa mga OFWs na returning to the same employer, same job at saka same job site or country. At dapat meron ang record na rin sa DMW bilang isang OFW. Paano naman ma-access ang OFW Travel Pass? Unang-una, i-download ang eGov-PH application at mag-create ng account gamit ang email address mo at saka mobile number or baka meron ka na, yun ang gagamitin mo. And then click mo yung NGA tab, then select the DMW, then tap the balik magagawa at may makikita kang Travel Pass. Click mo yon at talabas na ang iyong OFW Travel Pass profile and QR code. At yun na yun ang iyong digital exit clearance. Pero ulitin ko sa ngayon, ang pwedeng gumamit ito ay ang mga OFWs na returning to the same employer, same job at saka same country at dapat may record ka na sa DMW bilang isang OFW. Tag 91.1 Pinoy talaga! Again, recap lamang po, no? Ang pwede pong gumamit ng ating OFW Travel Pass ay ang mga OFWs na returning to the same employer, same job, at same job site or country at meron pong verified contract na po or may records na po sa DMW. Kaya po pala nagkakagulo yung iba na hindi pa nakapag-verify ng contract at first time ng uuwi na wala po silang makitang impormasyon doon sa kanilang egov.ph. So yan po ang mga kategorya na pwede lamang pong mag-apply for the OFW Travel Pass. Salamat ulit, Tag 91.1.